Tingnan nyo sa Hebrews chapter 13, verse 4. Tayo, mga kapatid ko, no sa live-in. Kahit kailan di tayo pumapayag ang church, no to live in. Hindi pwede yan. Kasalanan yan. Magsasama rin lang naman kayo, di magpabasbas na kayo. Gawin nyo ng maayos ang paglilingkod nyo sa Diyos para tiyak yung langit. Yan ang sinabi ng Ephesians chapter 5, verse 27. Perfect church, without blemish, without wrinkle, without spot, will be brought to heaven. Basahin muna natin yung Hebrews chapter 13, verse 4. Saklat ng Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga makiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Amen. Tignan nyo. Kaya doon sa nagtatanong, sa nagko-question, ito po ay exclusive lang para sa ating mga nagtatanong. Ngayon, kung meron kayo dyan, mga kakilala, ano po tayo dyan? Pinapangaral lang natin yung totoong salita ng Diyos. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. At huwag nawang magkadungis ang higaan. Sapagkat ang mga mapag-iapid at ang mga mapangalunya ay pawangahatulan ng Diyos. O, tignan nyo. Ayan na. Ahatulan tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. Saan tayo ahatulan ng Diyos? It is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ay kung magsumpungan ka ng Diyos sa kasalanan, sayang ang paglilingkod mo sa Diyos, di makapasok sa langit. Wala kang puwang sa langit dahil sa kasalanan. Kaya napakahirap. Huwag natin gawing biro ang paglilingkod sa Diyos. Seryosong bagay po ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! At ang pinagsisigawan natin dito, ang Diyos ay nagbabago, ang Diyos ay naghimala, ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. Amen! Ang pinagsisigawan natin sa ating gawain, totoo ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay buhay. Amen! Ang Diyos natin ay pag-ibig. Amen!